Ilikchi! Kaloy. Hindi na lang kumuuban kaya sakit ang dukahan. So hi guys. So sad para sa amin. May 30. 30 yun na? May 30. Iniwan kami ng for baby namin. Bigla lang siya nangisay. Okay naman siya. Kumain pa siya lunch. Tapos nung kumain na kami ni Mr., may tao sa labas, bigla silang nagsisigaw. Alam, normal sa kanila yun eh. Pag may delivery, may mga taong naligaw dito sa area namin. 2 times nilabas ko na sila kasi maingay na. Pinapasok ko sila, sabi ko pasok. Pumasok na si Tommy. Sumunod naman si Lexi. Tapos naiwan ako kasi si Jaja andun pa sa sabi ko nag-iipa. Nung papasok na ako, nakita ko si Lexi biglang nahiga. Akala ko yung naglalambing lang. Minsan yun kasi siya naghihiga magparab ng baby niya. Wala nangisay, tapos biglang inaano yung paa niya, tapos gumaganon, parang hindi na normal. Kaya yun, pasigaw na ako dun sa asawa ko na tinawag ko. Tapos yun, hindi na, parang tingin namin, hindi na siya makarecover, pero ginawa pa rin namin lahat. Kung itatangbo namin ng vet, kasi nakikita namin na talagang ano na siya eh. Ayun, alam mo yung pilit niyang, gumaganon siya, sakit, tas na tumai siya na naehe. Pinapump ni asawa yung niya, kahit ako, yung muto, tinatawag namin siya biglaan eh, parang wala malang yung sakit, kasi nga biglang kanina pagising ko, nag-ano pa siya sa akin. Actually, yan sa sister-in-law ko, aso ko, kami yung niya kasama araw-araw, lalo na ako kasi ako naman sa bahay. Pero routine ko na yung pagising ko, siya sa pintuan na siya. Sabi, tawag naman sa kanya, baldita, pero malambing. Nagagalit siya pag hindi siya maunang lambingin, kailangan siya yung mauna, okay, sabayin silang dalawa ni Tommy sa paglambing. Kanina, unak talaga siya. Nilambing ko yung chef siya talaga nilambing ko. Yun lang, biglaan, sakit. Alam mo ikaw yung kasama araw-araw. Sabi ni Mr. baka daw nilaso. Sabi ko hindi naman ata kasi pag nilaso, diba magbula-bula yung bibig. Biglaan kasi yung iganon niya yung ulo niya. Tapos parang kita mo, nasasaktan siya kasi nga, gumaganon siya. Ewan ko, okay naman siya, tumatakbo-takbo pa siya, pa siya, ganyan. Wala namang symptoms na nilagnat siya o sakit guys. Si Mr. hindi pumasok. Kanya pa rin, ayun si Mr. Hindi na siya pumasok kasi nga, sabi ko, kaya kung ipakremate, hindi namin alam. Yung si brother-in-law ko, yun ang concern namin kasi sobrang niya yung aso na yan. Para sa kanya lumaki kasi nung dati, nakaraan mga ilang taon na nagtagig kami, sila yung naiwan dito. Sa kanya lumaki yan si Lexi. Hanggang ngayon, talagang pag-uwi niya, hinihintay siya sa labas. Hindi papasok pag hindi siya dumating, ganun. Talagang spoiled yan eh. Spoiled yan sa sa treats, Nakikita nyo naman yung katawan ng mga yan. Pero isip namin, baka December, kasi nga December diba ganun. Check na namin sa YouTube ngayon. Nasa stage 2 pag ganun daw, pag sa internal sa nila. Bigla na lang mangisay yung ulo, ganun talaga si Lexi, pero hindi naman talaga nakita ng sign.
Kasi ano pa naman siya eh, normal naman siya nakikita namin. Pero kahapon nakita ko, ang mga ilang ano na, sinusukan yung pagkain niya. Pero kumakain naman siya, during lunchtime na naman siya nagsusuka. Paggabi, kumakain naman siya at active siya kumakain eh, kaysa sa dalawa. Mas nauna talaga pag sabing pagkain, kain agad yan. Alam mo, minsan naisip ko, sabi ko sa asawa ko, minsan pag ganyan, biglang namatay yung aso, parang may sinisave silang buhay. Yung gano'n, di ba? Maraming ganyan eh. Sinisave nila yung buhay ng for parents nila, yung kasama na sa bahay. Kasi biglaan talaga, biglaan yung pagkawala niya. At sakit-sakit. Alam mo yung, bigla na lang nangisay. Tapos kumain nga kami nung lunch. Bigla siya nangisay. Tapos sumigaw na ako para ano, tinawag yung asawa ko kasi busy din siya. Tapos yun na, hindi na siya ano, sakit. Ito yung pinaka-sad moment pag nag-alaga ka ng 4 babies, pag biglas na nawala, para ka rin nawala ng ano no. Actually, pangalawa na to eh. Una si Buddy. Belongs to ano pa naman yun. 4 months pa naman si Buddy, yung husky. Ito sila kasi matagal-tagal na nakasama eh. Kasi nga, parte na sila ng family namin eh. Sila yung parang mga bata ito sa bahay na nagbibigay ng ano, sa katuwaan, mawala yung stress mo, ganoon. Ganoon na ako dito sa bahay, sila, ano mo, kinakausap ko sila na bilang tao, ganoon. Intindihan nila yung mga sinasabi ko. It's okay. Tinawagan namin agad habang naghihingalo si Lexi, tinawagan namin yung mga kapatid ni husband. Uuwi daw si brother-in-law kasi yun ang pinaka-close niya. Umiiyak nga sa office. Nagtaka siguro yung mga office yun. Ba't umiiyak? Nagpapaalam daw uuwi. Yung foreman niya, yung nagdala niya dito, ayaw umuwi. Ipalibing na lang daw. Ayaw na makita na ganun si... Kasi nga sobrang ano din yan. At pag natulog yun, doon sa kanya tumabi. Hindi mo talaga alam yung buhay, no? Hindi mo na namin pinalabas yung dalawa. Ito nga, si Jaja at si Tommy Boy. Nagtataka din sila. Alam nila yung nangyari. Kasi nakatingin din sila eh. Nung nirevive ni Mr. Silikchi. Pero wala talaga eh. Hindi na eh. Alam mo yung, gumagano'n siya. Gusto pa siguro niya mabuhay. Amin guys. Hindi na vaccine yung mga yan. Nung babies pa sila. Kasi nasa bahay lang naman sila. Hindi naman sila lumalabas. At saka ano naman sila. Alagang-alaga sila. Ilang taon na ba sila? Bagong pandemic no? Nung nagdagtagig tayo no? Andito na si Lexi nun. Matagal-tagal na rin guys. Umabot na siya ng mga kasi 2 years. 2021 yung pandemic. 2022, 2023, matagal-tagal rin palang kasama. Imagine guys, sila yung kasama ko araw-araw doon sa bahay. Sabi ko, binibiro nga ako minsan ng sister-in-law ko. Baka daw, bakit ko daw naintindihan yung mga, mga moves nila. Yung, daw sila may ng tubig, gano'n, gito. Minsan, binibiro ko si husband na, baka aw-aw na ako kasi nga, sila na yung kasama ko dito. Nakakamiss lang yung mga ni Lexi. Pag umakit kami matulog, galit-galitan siya. Tapos minibiro din ni asawa na, Lexi, gumagano din siya. Parang lang yan, yung parang nahabit na din niya. Tapos nagagalit-galitan siya, ganyan. Pero pag lamas mo ng kwarto, pag umaga, siya naman yung sobrang lambing. Halos siya naman yung unang sasalubong sa'yo. Kasi nagkaharap na sa pintuan, ganun. Pagbaba, pag sabing kain ka agad siya, wala siyang keme, itong dalawa may pamaya-maya. Sakit sa dibdib guys.
alam mo, ano ko yung clip namin kung paano siya sinusurvive, ni-revive ni husband kanina. Ano ko na lang dito. Alam mo, hindi mo, akalain mo, hindi siya nilagnat. Wala, as in, wala talaga siyang sign. Minsan, nagsulin pala yung paa niya, pero nawala din naman kaagad. Ayaw kasi magpahawak niya, yung problema niyan, ayaw magpahawak sa mga paa niya, sa mga nagagaling. Nung inano ko siya, naisahan ko siya, okay na yung paa, hindi nagsulin na yung paa. Wala na rin yun. Tapos, bigla lang, ano ba yan? Sakit. Totoo yung sabi nila na masakit pag namatayan ka ng aso. Yun lang po. At sa mga aso dyan, titingnan nyo, check nyo yung mga aso nyo kung ano sila. Pero si Lexi kasi wala naman siyang wala siyang ang sakit. Ang sakit pala pag namatayan ng matagal mong kasamang aso. Ayan guys, pinasok muna ni Palalabs dyan sa karton. Inano namin ang tuwalya nila, yung ginagamit niya pag naliligo siya. Biglaan talaga yung nangyari. Ito kasi siya guys, siya talaga yung maunang mag-aw-aw pag may mga delivery o may mga tao sa labas. Siya yung nangungunang Leche. Kulang na kami sa Christmas. Pag magka-Christmas, kasama namin sila At saka, tinitira niya yung mga birthday pag kumakain siya. Bye Leche. Ganoon. Hintay na mo. Leche magdawam yung tao. Tumi! Ito lagi mo sunod. Lili po doon Diyos. Mag-goodbye kayo kay Leche. Taluoy. Wala na yung manguan. Magbinaldita. Ganyan na sa pagsahin ako bike. Tumit ako lagi po. Okay, kailan ko lang tayo ba? Kaya lang mga tao. Kilak mo. Okay, diri ganyan nga daw. Nakahitsip pagod siguro. Kumot-kumot. Leche. Kaluoy. Sira sa maayo. Hindi na lang kumuuban kaya sakit ang dukuhan. Ito na lang tayo. Ayun na si Leche, dinala na. Just taon si Leche. Biyaan man ni Mama Eva lang. Ito yung siya. Kulay. Magdulat-dulat na ka sa rainbow. Kaluoy, oy. Mata lang. Biyaan man ni mo lang. Bawal luya. Dapat guday din ang mga ero din naka-bakuna. Para malayo sumakto. Sakit. Magkasakit man di kayo, grabe. Sus. Ilang vaksin. Sa ilang. Babay lang. Aluoy. Diyos, so, giton siya nagkabibi. Ito yung dila. Gahi na no?
Palangga kayo na. Diyos, kaluoy. Huwag ito siya magdawang adlaw nga makuhaan siya biglaan. Ayaw ninyo. Takilid. Labs, ano yung tiilabs? Ikuan labs, oh. Kaluoy. Ang tiil, murag di na makuko, no? Gahi na. Sorry lang. Ito kaluoy. Ito yung masakit guys pag namatay yung mga fur babies nyo. Diyan siya ang hirap tanggapin. Yun, nilibing na siya. Tinawag ako ni mister na nilibing na nila. Diyan lang sa likod namin. Buti may vacant lot pa. Ang sakit-sakit guys, sobra. Yung araw-araw niyo siyang kasama. Yung pinag-prepare niyo ng pagkain. Most of my time, nasa kanila nakatutok. Pagising, prepare ng pagkain nila. Pinagabihan. Tsaka yung si Lexi guys, yun yung comfort sa akin tuwing kami na Irvin. Ang asawa ko. May iba nga yan, ganyan. Kapag iiyak ako, umiiyak. Siya agad yung lalapit sa akin. Kinukomfort niya ako. Kaya, medyo may pagkamaldita, pero siya soft. Ang sakit. Ang sakit-sakit talaga pag namatayan pala ng Pangalawang beses ko na to yung una namin yung husky. Sa clinic din siya namatay. Pangalawa na to at saka si Lexi. Yun pala talaga yung yung pinaka-saddest moment na mamatay yung mga fur babies niyo. Ang sakit talaga. Lalo't biglaan. Hindi ko in-expect talaga na ganun mangyari kanina. Sakit.